Itong ating gobyerno ngayon, godless talaga. Godless. Godless mga bossing. Walang Diyos. Walang Diyos, wala nang paggalang sa relihiyon, wala nang magpaggalang sa faith ng iba, wala nang paggalang sa mga simbahan. Nakita nyo naman. Anong nangyari sa KOJC, hindi ba? Ultimong mga taga-gobyerno na mga nagbabalat kayo, mga banal na aso. Kita mo si Abalos. May mga picture pa si Abalos, mga bossing, na nagkukumunyon. Sabi ko nga, walang hiya, buti hindi nasunog yung komunyon. Buti hindi nasunog yung simbahan. Kapal ng mukha, nagsimba ka. Habang nagsisimba ka, akala mo nakalimutan na ng Diyos na meron kang simbahan na binaboy? At sa kasaysayan ng buong mundo, ngayon lang sila ng baboy ng mga simbahan. Actually, hindi pala. Dalawang bansa ang gumagawa, mga bossing. Dalawang bansa po ang nambababoy sa simbahan sa buong mundo. Dalawa lang. Ano? Amerika at saka Pilipinas. Bakit naging ganyan, mga bossing, ang bayang Pilipinas? Bakit, mga bossing, ang Pilipinas ay naging parang Amerika? Ano ba ginagawa ng Amerika, Boss Dada? Ito po ang ginagawa ng Amerika, mga bossing. Ipapakita dito sa hearing na ito ng Senado kung papaano yung tawag dito, administrasyon ni Joe Biden ay wala talagang Diyos. Anong unang ginawa nila? Tinanggal nila yung mga religion. Tapos, anong ginawa nila? Yung mga simbahan sa Amerika, syempre tax-free yan eh. Tax-free yan eh. So, ang ginawa nila para itong mga simbahan na ito ay hindi na magsipaglakihan, ayan, ginamit nila yung kanilang kapangyarihan, in-infiltrate nila itong mga simbahan na to. Lahat ng simbahan na lahat ng simbahan, mga bossing, na included dito sa hearing na ito, mantakin mo 300 na churches ang kanilang binaboy-baboy. Alam mo daw ba ang tawag ng administrasyon ni Biden sa Bible? Ang tawag daw niya sa Bible, hate book. Hate book ang tawag nila sa Bible. So dumating sa punto na sa administrasyon ni Joe Biden, ganito ang nangyari, mga bossing. Nawalan ng Diyos at anong ginawa nila? Sinira nila ang 300 simbahan. Ang dami nilang politically persecuted. Wineponize nila yung Department of Justice ng Amerika para yung mga simbahan sa Amerika na mayayabong, anong ginawa nila? Ayan, sinira-sira at sinira-sira, talagang winarak-warak nila. Winarak-warak nila, mga bossing. Totoo yan. Paano natin masasabing ito? Mamaya ipapakita ko sa inyo. Ngayon, ito ang pinakamasaklap sa lahat. Walang ganitong ugali ang mga Pilipino. Walang ganitong ugali. Relihiyoso tayo, mga Pilipino. Sa dami ng relihiyon sa Pilipinas, Muslim, Muslim, Katoliko, Kristiyano, Christian, born again, Sabadista, Iglesia, meron pang tawag dito yung kay Senyor Aguila. Napakarami tayong mga simbahan dito, GCF, CCF, lahat na yata ng mga letra. Nagkaroon na dito ng simbahan dito sa Pilipinas. Kumbaga, napakarami ng iba't ibang mga relihiyon na kinaaniban ng mga Pilipino. So ngayon, mga bossing, nung maayos naman tong administrasyon natin, umalis lang si Bongbong, pumunta lang sa ibang bansa, pagbalik dito, demonyo na. Pagbalik dito, demonyo na. Anong ginawa? Yung kaso ni Pastor Apollo Kibuloy na 4 na taon nang patay, binuhay.
Ganon ang ginawa nila, binuhay niya. Tapos anong ginawa nila? Katulad ng ginawa ng Amerika, weaponizing. Ito lang yung nakikita natin na ito lang, kaya nagkaroon ng lakas ng loob ang administrasyon nito ni Bongbong Marcos. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na gawin lang mga ito kasi ginagawa nila sa Amerika. Anong prueba natin na nangyayari yan sa Amerika? Ito, panoorin ninyo. Itong, balita na ito. Ito mismo yung hearing, tinranslate pa sa Tagalog para talagang maintindihan natin. Pasok? Very much, Mr. Chairman. Ms. Bondi, welcome. Congratulations on your nomination. I'm so glad that you've been nominated, as we discussed when we had the chance to meet. Thank It you. was a pleasure to work with you as the State Attorney General for a number of years, and I'm delighted to see you here today before the committee. I look Yan. So this is a yung hearing to. Commission on appointment. So, parang sa atin sa Pilipinas, di ba? Meron yung Department of Justice, haharap yan sa Committee on Appointments. Tapos nasa Committee on Appointments ang kapangyarihan kung i-confirm ba nila to para maging secretary. So ang ina-applyan nito ni ate, Attorney General. Ina-applyan niya. to meet. Thank It you. was a pleasure to work with you as the State Attorney General for Ayan, State Attorney General, ha? number of years, and I'm delighted to see you here today before the committee. I look forward to your confirmation. You will be confirmed. I, too, have taken note of the number of times you have been asked about weaponization of the Department of Justice. Ngayon, no? Ano yung sinabi? Ha? Times you have been asked about Ayan, no? Weaponization of the Department of Justice. Anong ibig sabihin yan? Ano yan? You can take it sa kanyang face value. Ika nga, the word speaks for itself. Weaponization ng Department of Justice. Ginamit yung Department of Justice para atakihin. Alin? O, tingnan nyo kung ano atakihin nila. weaponization of the Department of Justice as if it was a theoretical possibility that might happen in the future. One of my colleagues on the other side said, weaponization may well occur under your tenure. We all know that weaponization has occurred like we've never seen before in American history under this administration. And I want to get even more specific. In the last 4 years, this administration has carried out an unprecedented attack and campaign against people of faith. Oh, against kanan. Against people of faith. Ginamit ang Department of Justice this is according to this commission on appointment hearing disappointment hearing. O yan, o sabi diyan, o ginamit yung Department of Justice weaponized at para maglunsad ng kampanya against people of faith. Sino tong mga to? Ayan na, mga pastor, mga pare, at kung ano pang tawag ninyo, mga imam, at kung ano-ano pa. Basta, people of faith, ang pinangangaral ay salita ng Diyos, simbahan, reliyon, ay dudurugin nila. Ginamit nila yung kanilang kapangyarihan para turugin at sirain ng mga ito. If you look at the numbers, we've never seen anything like it before in American history. It has been one of the most disgraceful chapters in the history of the Justice Department and in the history of the FBI. And I hope that you will reverse this and do right by every American citizen, including especially people of faith. Let me give you some specifics. After the Dobbs case was decided by the Supreme Court, over 100 pregnancy care centers and over 300 churches in this country were attacked. Over 300 churches in this country were attacked. KOJC is part of that 300 churches. 300 churches, mga bossing. So, demonyo. Demonyo tong bansang ito. Walang Diyos tong bansang ito. 300 na simbahan ang inatake mo. Ginamit mo yung iyong Department of Justice. Wineponize mo, ginawa mong missile para sirain itong mga bahay, lugar panambahan na ito.
Ito yung pinag-uusapan natin dati. Hindi kasi natin naiintindihan. Ako din, hindi ko naiintindihan. Ano ba ito sinasabi ni Pastor? Sino ba siya? Ano ba siya? Bakit naman siya kailangan ng Amerika? As if naman. Napaka-feeling naman niya, feelingero naman siya masyado. Feeling niya sikat naman siya masyado. Ganun ang iniisip natin eh. Totoo pala. And sorry, Pastor. Sorry sa KOJC. Dahil ang dami-dami naming mga masasamang sinabi sa iyo noon. Until talaga makausap ka namin at makumbinsi mo kami, makumbinsi kami ng mga magagandang nagawa mo sa simbahan mo. Ayun ang problema mga bossing. Ang dami nating mga judgmental, hindi tayo naniniwala kaagad. Ganito pala ang ginagawa ng mga kano. Paano nagsimula? Kay Pastor Apollo Kibuloy, anong nangyari? Sinabi dito sasabihin dito na sila daw ay nagre-recruit ng mga espiya sa mga simbahan na yan para magbigay ng impormasyon at magkaroon sila ng tsansa, hanapan ng butas etong mga simbahan na to, and from that, buwagin yan. Paano? Kasuhan. Kasuhan. O hindi ba? Hindi ba ganyan din ang ginawa kay Pastor? Marami siyang mga members sa Amerika. Kasama yan. Yan sila alias Amanda. Kasama yan. At yung iba pang mga galing dito sa Pilipinas na tumakbo doon sa Amerika para mag-asylum. O anong ginawa nila? O yan, hinire nila yung mga yan from the inside para mag-blend in, magbigay ng mga impormasyon sa kanila. Kasi itong mamang ito, itong taong yung Nepalese na yan, nakuha ng mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy. Binigyan sila ng kapangyarihan ng korte para kunin yung cellphone. Boom! Huling-huli. Huling-huli na nakikipag-kuusap siya sa otoridad. At ginagawan nila si Pastor ng problema. Yung mga tumiwalag yan, ginamit ng bansang ito para sirain yung simbahan, papaano magsumbong ng kung ano-ano. Magkaroon ng kaso doon, makagawa sila ng kaso ayon doon sa mga sumbong para magkaroon sila ng chance pasukin itong Kingdom of Jesus Christ. Ang bilis lumaki ng Kingdom of Jesus Christ sa Amerika. Ang dami nilang mga properties sa Amerika. Yung gawain nila, ang bilis kumalat sa buong Amerika. Mantakin mo, simultaneous, kinubkub nila lahat yan. Wala silang nakita, nakuha kahit isa, mga boss. Hindi ba? Nung kinubkob nila yaang LA, ano nangyari? Winarak-warak nila lahat. Ano sumbong sa kanila? Nakatali yung mga kabataan diyan, kinakalbo, may mga nakakulong. Meron pa silang mga armas. Ganun ang sumbong nila. Kaya nung winasak yan, talagang putya, parang gera. May helicopter, sumisigaw, "Hoy, KOJC, magsilabas kayo. Kung di kayo lalabas, papasok kami." Ganun daw sigawan. Tapos nagulat na lang sila, boom, yung gate nila, hinila, pasukan lahat, armado. Daan-daan mga polis, pinagwawasak lahat ng pinto. Lahat ng tao, pinagtatali yung kamay. Pinadapa. Kasama pa yan, si Windel, si Defenders of the Sun. Kasama yan sa tinalian kasi sabi may baril. O papunta siya sa basis yan. Dung. Ganun yan, napakagaling na basis yan. Parang si si Flea ng Red Hot Chili Peppers. Ganun yan, kahit nakatiwarik, nagbe-base yan. Ganun kahusay yan. Ang galing pa magtinda ng mga yan. Antindi pa pagtinda ng mga pusa niyan. Habang nag-aalaga ng pusa, nagbe-bass guitar yan. So ibig ko sabihin, nung nakita pa siya, may dala-dala siyang bass guitar, mukhang shotgun eh. yung kanyang bass guitar, pinadapa siya, pinuksan, pagtingin gitara. Anak ng tinapay. Inarak nila, pinasok nila yung katedral doon. Pagpasok nila, sakto nagdadasal. Ang nakita nila, walang bata. Nakita nila, puro matatanda. Kasi doon sa Van Nuys na yan, yung karamihan ng mga members dyan, matatanda talaga. 4 na madaling araw eh.
Alas 4, nung madaling araw, pinasok yan mga bossing. Niransak yan, winarak yan. Isang buong maghapon silang nandiyan naghahanap noong sinusumbong sa kanila ng mga buwisit, na mga satanas, na mga ginamit nilang insiders para makasuhan ito si Pastor Apollo Kibuloy. Ano nangyari? Lumabas sila hiyang-hiya, walang nahuli, walang nakuha, kahit ano. Walang nakuha kahit ano, hiyang-hiya, nag-a-apologize at sinabi na kung ano man yung nasira dito, i-bill nyo na lang kami. O, hindi ba? O, ganun ang nangyari mga bossing. So, sa Hawaii, ganun din ang ginawa kay Pastor Apollo Kibuloy. O, yung piloto niya, animal na yan, nakikipag-usap na pala sa otoridad. Kaya pala nung palipad na sila, boom! Biglang hinarang yung aeroplano nila. Pagharang sa aeroplano nila, hello? Routine check, palipad na kami. Hindi, routine check lang. Routine check, pag-check, nandoon may pera, $300,000. Bawal na bawal yun. Bawal. Wala naman talaga silang pera, pero may pera talaga sila kasi nga, yung pera na yun, na nakolekta nila, pangbilin saanan nila ng simbahan yun dyan sa Hawaii. Paano bumalik yung pera na yun sa sa eroplano? Paano napunta yung pera na yun sa eroplano? Una sabi, may testigo daw. Nakita, buhat-buhat daw ni Pastor, dinala sa loob ng eroplano. Sabi niya, ano ka? Bible ko nga, may nagbubuhat para sa akin. Ba't magbubuhat ako ng bag? Mahal na mahal ako ng mga members ko. Ako nga, nung nagpunta ako ng Amerika, kulang na lang, pasanin ako niyan ni Defenders of the Sun. Ayaw pasayarin yung pa ako sa lupa eh. Kaya lang, ang bigat-bigat ko eh. I mean, they are treating Pastor Kibuloy talaga sa pinakamataas na respeto to the point na even yung Bible nga niya may taga-bitbit. Ganun ang respeto nila kay Pastor. Paano siyang bibit-bitin yung bag dyan sa loob? Dadali niya sa eroplano. So, hindi pa alam ni Pastor kung sino yung traidor. Pero na-hold siya. Isang buong araw din, denied of medical care kasi meron siyang sakit. Madami pang mga nangyari sa kanya hanggang sa hindi siya napitpit nung araw na yun. Nakauwi siya, hinold nila yung eroplano na yun. Hinold nila yun, iniwan nila yun doon. Oh. Tapos umuwi siya ng Pilipinas, sumakay lang siya ng ibang eroplano. Hindi niya alam na tinatraidor na pala siya nung piloto niya. Yung piloto pala niya, kinakausap na ng otoridad at yung piloto niya, ang gusto mangyari, pasamain si Pastor, pahuli si Pastor, sabihin ganito si Pastor, para hindi malalaman na siya yung nagsusumbong. Pag nakulong si Pastor, o napatay nila si Pastor, siya na ang susunod na may-ari ng KOJC. Ganon. Hanggang nalaman na lang nila yon na noong sinabi nung mga abogado niya, kasi nga nagawa na nangyari na yung kaso na yan. Sabi nung abogado niya, Pastor Kibuloy, you have a rat. You have a mole sa bilog mo. Sabi niya, hindi, pinagkakatiwalaan ko lahat yan. Mahal ako ng mga yan, mahal ko rin ng mga yan, pinakitaan ko yan ng lahat, pinag-aral ko lahat yan, lahat ng nakapalibot sa akin, pinakitaan ko ng maganda. Lahat yan, sabi niya, meron, pusta tayo. Sabi nung abogado, meron, pusta tayo, sir, meron. Merong loko-loko, kasama mo, kumakain sa lamesa mo. Yun yung iniwanan sa kanyang salita. O anong ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy? Medyo hindi niya siniseryoso kasi nga, pag nagtiwala si Pastor Apollo Kibuloy, sobra-sobra. Talagang binibigay niya lahat. Pag nagtiwala yung 100% talaga. Bibigay niya talaga lahat yan. So ano mangyayari? Unti-unti, sabi niya, lahat ng mga kasama niya, kasi sabi nga, you are dining with a snake. You are dining, someone dining with you is a snake. O, ganun yung termino. So, sabi niya, inisa-isa niya yung mga tao niya. Gino-joke lang daw niya. Tinatraidor mo ba ako? Sabi, hindi, tatatraidorin. Tinatraidor mo ba ako? Tinatraidorin. Ganun. So, ganun. Hanggang sa nakasumpong siya. Oo, tinatraidor mo. Sa tingin mo ba, tinatraidor ako ni ganyan? Ganun siya eh. Sabi, ikaw, tinatraidor mo ba ako?
Sa tingin mo, si ganito, tinatraidor ako? Si ganyan, tinatraidor ako sa tingin mo? Ginanon daw niya yung mga tao niya. Pero pabiro lang. Until merong isang, nagsabi na, palagay ko, pastor, kasi ganito kasi ganyan, napapansin ko, ganito, ganyan. So nung medyo, teka, di nga, totoo nga. O sige, ganito, mag-hire tayo ng accountant. Let's check yung books. Kung papaano, kung ano yung kinikita. Pucha yan. True enough, yung Jose Maria College, 200 milyon inilipat na sa bangko nila. Inilipat na sa bangko nila, tapos chinek, pati yung aero, yung mga, meron kasi silang, iba-iba kasi department yan meron pa sila yung mga, aeroplano. Pucha yan, ginawa na palang flying school yung inaarkila kasi daw talaga yun. So ginawa ng flying school nung Mokong, yung pinag-aral niya. Mantakin mo napulot niya yun sa Singapore. Wala nang malamon, wala nang makain, namamaho na. Nung napulot niya yun sa Singapore, nung mga nung mga workers siya doon, kawawa naman, taong grasa na, kinubkub nila yon, pinatira nila sa workers house. Tapos, nasa workers house na, syempre, nakakarinig na ng preaching, nag-decide na sabi niya, gusto ko nang pumasok dito. So, dinala yun dito sa Pilipinas. Binihisan. Pinag-aral yung mga anak ng abugasya, pati asawa. Binihisan. Tapos, anong nangyari? Tinuruan. Ngayon, naging piloto pa. Hindi ba? Tinuruan pa ng Nung naging abogado yung mga anak, binilan pa ng mga bahay. Binilan ng mga sasakyan dahil talaga pinag-aral ni pastor nga lahat Tapos hindi niya alam, tinatarantado pala siya. So yun na yun, meron pala talagang loko-loko sa within sa group niya na nakikipag-usap na pala. So ibig sabihin, eto talagang Amerika na to, pinapasok talaga. Pinapasok talaga yung mga in-infiltrate yung mga simbahan. Tapos nagtatanim ng mga tao ron, binibrainwash yung mga tao doon. Sige, ikaw magiging susunod na may-ari ng simbahan nyo. Bigay mo sa akin lahat ng mga niyan. Kasi si Pastor Apollo Kibuloy may sariling eroplano. Pupunta siya sa Amerika. Paglapag niya, concert siya, yung service siya sa buong Amerika. Ginagawa ni Pastor Apollo Kibuloy yung kasama niya lahat ng mga delegates niya dito sa Pilipinas. So nainggit sila. Pinaliko, sabi nga ni Defenders of the Sun, pinaligo, putang ina, amoy kambing daw yun. Amoy kambing na, amoy kambing na. Amoy pa. Matindi raw talaga, talagang inayos nila yung mama na yun. Matalino naman daw talaga kasi IT person IT guy. Matindi. Pucha yan. Pucha, hinak na rin lahat ng system nila. So nung nalaman na ni Pastor yon, dali-dali yung pamilya na yung pumunta ng Amerika, nag-asylum. Ayun ang nangyari ron. Nung nag-asylum na sila, pinayagan sila na ngayon yung naging mga testigo. Sila na ngayon yung naghanap ng mga yung mga umalis na yung mga tiniwalag na mga members, tapos binrainwash nila. Sampahan nyo ng kaso, susuportahan kayo, sampahan nyo ng kaso. So nagsipagsampahan ng kaso. Hindi sila nagsampa ng kaso Hindi sila. Ibang tao yung inutusan nila na magsampa ng kaso. Kaya dun sila madadali. Sabi mo, ni-rape ka. Sabi mo ganito, ikaw sabihin mo ganun, ikaw sabihin mo ganyan. So ngayon, suportado kayo ng gobyerno. Suportado kayo. Kaya ayan, ang daming mga naikaso sa kanya sa Amerika. Yun, ganun ang nangyari. So paano masasabi mo, boss, joke time ka? Anong joke time? Eto na sinasabi na dito ni US State Committee. Ni Mr. Senator Hawley. Sabi dito, over 300 churches in this country were attacked. Hindi ba? Sige. Diretso natin to. Vandalized, firebombed. Firebombed. Ayan, na-vandalize, pinasabugan ng apoy.
O ano pa? Do you happen to know off the top of your head how many prosecutions Merrick Garland's Justice Department brought in those? Ayan, yung Merrick Garland. Yan, mga bossing. Yang demonyo na yan. Yang demonyo na yan ang naglunsad ng lahat ng mga yan. Siyempre, utos yun ng presidente. O hindi ba? O ito mismo, senador ng Amerika nagsasabi, doon sa bagong itatalaga na papalit dito sa tukmol na to, yung Garland na yan. O ano sabi? Alam mo ba yung mga pinagagawa ng mga dati? Alam mo ba yun? Kasi kung alam mo yun, or kung hindi mo alam yun, alam mo ba pinagagawa nila ganito, ganito, ganyan? Gagawin mo ba yun? Tinanong siya gagawin mo ba yun? Alam mo ba yung mga nangyayari? Sabi nung i-appoint nila yung mukhang Barbie, hindi ko alam yun. O ito mga pinagagawa nila, ito may mga dokumento ako. Ano. So, kapag ka ikaw ba ang pumalit sa kanya, gagawin mo rin to. O, tinan mo. Cases? It's a I do not, Senator. It's O, hindi niya alam. Wala siya alam. O, ito yung sunod na tanong. stunning number. It's 2. Hundreds of churches, hundreds of pregnancy care centers. And I might just add, these pregnancy care centers, the attacks on them, which were violent, which were gruesome, were egged on and encouraged by rhetoric from members of Congress, including members of this body. Tapos sabi ko nga sa inyo ang tawag nila sa Bible, hate book. At ang tawag nila sa KOJC, terrorist organization. Terrorist group. Ganyan na ganyan ang gustong mangyari dito sa Pilipinas. Ano ang pakay nila para ma-stop yung paglaki ng KOJC? Pangalawa, ma-sequester lahat ng mga ari-arian ng KOJC sa Amerika. Yun ang talagang pakay nila. At dito, anong ginawa nila, mga boss? Yung 4 na kaso sa Davao, walang yung human trafficking, qualified human trafficking, wala doon sa 4 na kaso. Na-dismiss to 4 years ago. So yung kaso na yun, wala yung qualified human trafficking at saka forfeiture of assets. Nung isinampa nila Boeing dito sa Maynila, pucha yan. Meron ng qualified human trafficking, meron pang forfeiture of assets. Tingnan mo, 'di ba? Naka-freeze lahat ng assets ng SMNI, ng yung foundation ng Waxis. Di ba? Oh, so ganun din ang ginawa nila dito. Parehas ng ginawa nila sa Amerika ngayon. Yung sinasabi ba ni Pastor na yung pagtatrabaho sa kanya dito sa Pilipinas, yung pagpapahuli sa kanya, meron bang kinalaman Amerika? Ayan o, ang linaw-linaw. Napakalinaw o, dismiss na yung mga kaso dito sa Pilipinas, binuhay, dinagdagan, para i-hold si Pastor. Asa si Pastor ngayon? Nakakulong pa. Nandoon pa sa kulungan, mga bossing. Nasa kulungan pa kasi nilagyan nga ng kaso na no bail. Wala naman yun doon sa dating kaso. Wala naman yun doon sa mga na-dismiss na binuhay nila, biglang nadagdagan. Ang dami-dami mga bossing nagsasalita sa Senado. Isa lang. Ang nagsampa ng kaso doon, isa lang mga boss. Ang dami nagchuchuchu doon, isa lang ang nagkaso sa kanila. Diretso natin tong balita. Pinapakita ko lang sa inyo yung proof na yung mga sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy ng KOJC patungkol sa pagpo-politically persecute sa kanila dahil habol lang yung mga properties nila. It happened in the US. It is happening here as well. So maniniwala ba kayo? Hindi. Ito na ebidensya diretso. Who have said that pregnancy care centers aren't real medicine, that they're not real doctors. They have legitimized these attacks. And the same thing was true of churches. And this Justice Department couldn't lift a finger to defend these Americans. But at the same time, they used legislation, a law known as the FACE Act, to prosecute at least 53 different pro-life demonstrators, including people like Mark Houck from Pennsylvania, to whom this Justice Department sent a SWAT team to his door in the early morning hours. He has, I think, 7 children. In the early morning hours, an FBI SWAT team shows up at his door. Anong ginamit? SWAT team.
Ano ang ginamit sa KOJC? SWAT din. Pare-parehas mga bossing yung style. Ano pang ano rito? Ano pang napakalabo rito? Sobrang linaw na nito. Parehas na parehas yung ginawa sa Amerika, ginagawa sa Amerika, ganun dito sa Pilipinas. To take him into custody and prosecute him. By the way, he was acquitted. This kind of outrageous, disparate treatment has to end. So here's my question to you. Will you protect churches and pregnancy care centers when they are targeted for violence, when they are targeted for intimidation, when their members or parishioners are threatened with violence or other acts of illegal behavior? Yes, Senator. Will you Napakaganda nun, palakpakan. So si Pamela Jo Bondi ay nangangako na ititigil lahat ng ginawa ng mga kabulastugan na yan. So ano kaya sa tingin ninyo ang mangyayari? Unti-unti nananalo na si Pastor Apollo Kibuloy. Sa Amerika dito nananalo na siya. Anong sabi ni Donald Trump? Ang sinabi niya sa kanyang speech ganito, hindi ako papayag na sa panunungkulan ko meron kahit isang spiritual leader na bababuyin. Sinabi ni Donald Trump yun. So ano na ang mangyayari sa mga kumag na mga ginamit ng dating administrasyon para sirain ang KOJC? Humanda kayo, putang ina ninyo. Humanda talaga kayo, putang ina nyo. Eto na, darating na yung mga karma, yung mga hayop kayo. Boss, ang gaba, dahan-dahan nagsaba. Kinabahan na kami sa mga gumagawa sa KOJC. Yes, yun nga, papunta tayo dyan. So, anong pinapangako ni Honorable Pamela Jo Bondi? I will not do it. Hindi ko gagawin yung mga ganyan. Diretso. you stop the disparate treatment of Americans on the basis of religious faith? Yes, Senator. Will you stop the deliberate persecution of pro-life Americans for nothing more than their pro-life beliefs? Yes, Senator. Will you ensure that nothing like the Mark Houck case happens again, that Americans do not have SWAT teams arriving on their front doors with armed weapons to terrorize their children and their spouses, only in the end, of course, to have the case lost because there was nothing to it? Will you put an end to that kind of deliberate intimidation? Anong ginawa kay Pastor Apollo Kibuloy? Di ba ganun din? Pinasok yung bahay niya. Ang pinakamatindi, sabi ko nga sa inyo, matindi rin nangyari sa Amerika. Putang ina, mas matindi nangyari dito sa Pilipinas. 16 days. Yung unang sugod nila, may namatay sa Kitbog. Pangalawang sugod nila, may namatay ulit. Diyan sa mismong sentral. 16 days silang nagpunta dyan, naghukay, nanira, isimbahan, binaboy. Putragis yan. Sige. Of the good American citizens on the basis of their religious beliefs. Yes, Senator. I'm glad to hear you say that because we need it. We need it. Ms. Bondi, we need a new chapter at the Justice Department, and we need it quickly. And I'm glad you're committed to it. Now, I also have heard you've been asked about your comment that you thought that in some cases we need to investigate the investigators, the ones who were bad. Yun lang, pucha yan. We need to investigate the investigators. Ayun na. So, makikiisa ka ba sa pag-iimbestiga natin sa mga dating investigador? Utang ina, patay kayo ngayon. Yari kayo ngayon. You know, I have to say, I'm glad to hear you stand by that. We need to do that. You need to do that. And I'll give you another example. Ayan ha, mag-iimbestiga sila. Nako, patay kayo, putaragis kayo. Yari kayo dun. La Luz del Mundo, Mexican mega church din boss, kinulong sa US dahil lumakas ang simbahan nila sa Amerika. Eksaktamente. Pastor Apollo Kibuloy, palakas ng palakas yung simbahan nila. Pag bumababa si Pastor Apollo Kibuloy, may sariling eroplano, sinusundo ng magagarang sasakyan, tapos kasama lahat ng delegasyon, concert dito.
concert dyan, gawain dito, gawain dyan, pinalaganap niya yung kanyang simbahan. Tapos anong ginawa nila? Pigilan natin siyang makabalik sa Amerika, mga boss. Pigilan natin. Anong gawin natin? Kasuhan natin ng marami para hindi na siya makapangaral dito. Pag di na siya nakapangaral dito sa Amerika, hindi na yan makakuha ng mga miyembro. Hindi na yan makakuha ng mga masisira na yung simbahan nila dito, yung mga fundraisers nila dito, hindi natatangkilikin kasi tax free yan eh. Yun talaga ang nila. Kasi napakagaling talaga ng KOJC mag-raise ng funds. Yun lang talaga ang nila eh. So wag na natin pabalikin dito yung bugbugin ng kaso yan para hindi na yung bumalik sa Pilipinas. Matakot kasi pag pumunta rito yun, narestuhin natin. Dami niyang kaso eh. O anong nangyari? Wala na si Pastor Apollo Kibuloy. Ang tagal lang hindi nakakapunta ng Amerika. Since kailan pa? Since 2018, hindi na siya nakakapunta ng Amerika. Since 2018, hindi na siya nakakapangaral sa Amerika. Anong nangyari sa simbahan sa Amerika, KLC sa Amerika? Dumami, nandumami. Akala nila kaya nilang sirain ng KOJC. Pagka sinira na nila si Pastor Apollo Kibuloy, akala nila yung KOJC lulubog kasama nung paglubog niya. Hindi, mga bossing, yung KOJC mas lalong ginanahan. Palaki ang mga kongregasyon, ang mga simbahan, KLCs dyan sa Amerika. Yung gawain dyan sa Amerika, palaki, kahit na hindi pa nagpupunta doon si Pastor Apollo Kibuloy. Palakpakan. Same pattern mga bossing. So ngayon sa Pilipinas ganun din. Kasi pati yung mga assets sa Amerika hinold eh. Para hindi na sila, alam mo, hindi sila makakilos. Kumbaga pinatay yung kanilang gripo para hindi sila hindi sila makapaglaba. Ganon din sa Pilipinas. Akala nila when they freeze yung assets ni Pastor Apollo Kibuloy dito sa Pilipinas, hihinto na ang gawain. Hihinto na paglago ng simbahan ni Pastor Apollo Kibuloy dito. Nagkakamali sila. Hindi nga nila napahinto eh. Ang daming mga OFW ngayon. Ang daming mga non-believers dati na bilib sa mga kingdom citizens. Bakit? Dahil nakita nila na expose social media, sa media, gaano sila kababait. Sabi ni Defender Sosa, akala nila magkakawatak-watak ang KOJC. Baliktad ang nangyari. Mas lalong dumami, mas lalong nanliwanagan, mas lalong naging matibay. Ganon din ang ginagawa nila dito sa Pilipinas. Mga bossing, sabi ni wow, ang galing ni Boss Dadag paliwanag, tahimik ang lahat. Siyempre, ako lang may hawak ng mic eh. Pero ganun yan mga bossing. Ganun ang nangyari dyan. Spike Nard, 2018, na-detain si Pastor sa Hawaii. Sunog ang Hawaii. 2020, ni-raid ang compound sa LA. May sunog sa LA. Mamaya pupunta tayo dyan. Unya. Relax ka lang, Spike Nard. Makainit ka naman masyado eh. Para ka naman, gusto mo, bari lang kagad eh. Kalmado ka lang. Relax ka lang dyan. Upo ka lang dyan. Inom ka ng kape. Maaga pa dyan. Kalma ka lang. Ikaw naman, Defenders of the Sun, mga pusa, alagaan mo muna. Himas-himasin mo. Kalma lang. Papunta tayo dyan. Diretso. I'm sure you've read about this memo, which I now hold in my hands. This memo that was developed by the FBI field office in Richmond, Virginia, 23rd January 2023, targeting Catholic parishes for spying. Targeted Catholic parishes for spying. Ano pa? For recruitment of infiltrators. Recruitment of infiltrators. Anong ibig sabihin nun? Nagre-recruit sila ng mga tao sa simbahan na yun na babaliktad. Meron pa nga sila daw isang piloto ba yun na Spike Nard? Piloto ba yun? Niligaw-ligawan pa nila hanggang naging jowa nila. Isa rin yun sa mga bumaliktad. Di ba? Ano ba 'yon? Junard. Yung isang piloto pa 'yon, niligaw-ligawan nila hanggang sa nakuha nila, napabaliktad nila against Pastor. Kasama rin 'yun. Di ba gano'n ang ginagawa nila? And for recruitment of infiltrators, they are recruiting people from the inside
para backstabin, para maging mga informants nila sa loob. And what's gonna happen? Pangangakuan nila yan ng kung ano-ano. Pangangakuan nila yan ng kung ano-ano. Kayo ang magiging ganito. Ganito ang mangyayari sa inyo. Patay kayo. Akala nila si Pastor Apollo Kibuloy mapapatumba nila. Hindi. Pucha, sabi ni Pastor, hindi. Mag-hire ako, magtitinda kami ng maraming mga produkto dyan sa Amerika para ma-sustain namin yung mga abogado namin. Lalabang kami sa inyo hanggang dulo. Hindi totoo yan. Lahat ng mga paratang nyo sa akin. So anong ginawa ng mga taga KOJC? Napakasisipag nila mag-raise ng funds para may pambayad sila ng abogado. Para may pangpaaral sila ng mga abogado sa mga taga Kingdom citizens. Mapakain yung mga Kingdom citizens. Doon napupunta. At saka ano pa? Pangkawang gawa. Pagka, sabi nga nila nasisilip nyo lang yung aming pagtitinda Nasisilip nyo lang yung aming pagfa-fundraising. Alam nyo ba? O inaalam nyo man lang ba kung saan napupunta yung mga pera na yan? Napupunta ba yung pera na yan sa akin? Hindi. Napupunta yung pera na yan saan? Saan namin nilalaan yan? Sa pagkakawang gawa. Pag may bagyo, kawang gawa. Cleanup drive. Tree planting. Lahat yan nakikinabang. Pati NTF-ELCAC. Tinatanong nyo kung ba't kami nagtitinda. Ayun ang pinagkakabalahan namin. Kung kami lang yung sarili namin, yung KOJC, kaya namin mabuhay. 3 years, hindi kami kumilos, mabubuhay kami. Ganun ang ni Pastor Apollo Kibuloy. Gusto niyang i-apply yun sa buong Pilipinas Mantakin mo 3 years Sabi nga nila, 3 years, stop tayo lahat ng gawain natin. 3 years. Hindi tayo magugutom. 3 years, gabi-gabi, araw-araw, may pagkain, mayroon kanin, lahat. Makakain tayo. 3 years. Ganun yung preparation nila. Kaya ngayon yung sinasabi niya na kaya kong gawin yun sa Pilipinas, tanga-tanga tong Department of Agriculture kung ako ang mananalo, kung halimbawa, kung ibadya ng Panginoon, maging presidente pa ako ng Pilipinas swerte nyo. Kaya ko kayong pakainin sa loob ng 3 taon. Bakit? Nagawa ko na yung simbahan ko Ganyan kalawak yung namin, ganyan kalalim yung pondo namin sa simbahan. Kumbaga kung kami, buhay kami. Buhay kami. Wala na nga kayong makain, kami kumakain pa Ganun kami ka-self-sufficient. 3 years, hindi kami kikilos, hindi kami magtitinda, hindi kami gaganap. Wala kaming gawain. 3 years, patatambay lang kami. Makakakain kami ng 3 taon. Kasi nga, doon binuo ni Pastor Kibuloy yung kanyang simbahan. Di ba? Kaya niyang gawin sa Pilipinas. Mantakin mo sa Pilipinas. Sabi niya, nagawa ko sa akin ba't hindi ko magagawa rito? Nagawa ko sa akin. Alam mo kung bakit ko nagawa sa akin? Zero corruption. Walang magnanakaw. Wala kahit isang kusing. Alam nyo ba, one time, yung si Wang Zilian, yung ambassador ng China, nagbigay ng 14 million sa Kingdom of Jesus Christ. Nagbigay ng ayuda, 14 million. Anong ginawa? Ng Kingdom of Jesus Christ? Pinagbibili ng mga bigas. Pinamigay. Tapos, bumalik kay Wang Zilian. Resibo. Gulat si Wang Zilian. Sabi niya, what's this? Resibo yan. Ching chang chung. Chong lang po lang. Yan ang resibo. Binilang niya. 14 million. Pucha yan, ang tagal ko nang nagbibigay sa gobyerno na to. Ang dami ko ng gobyernong pinagbigyan. Hindi lang gobyerno ng Pilipinas, pati gobyerno ng ibang lugar. Pero dito sa Pilipinas, ang dami ko nang binigyan ng pera dito. Milyon-milyon na. Milyon na yung pinamigay kong pera dito sa inyo. Walang bumalik sa akin kahit isang resibo. Pucha, antindi mo, Pastor. Bumalik lahat ng resibo from kung saan dinala yung donasyon na yun Imaginein mo, donasyon na yun. Binilik pa nila yung resibo. Wala na sanang pakialam ng China. Binigay mo na touch move na Pero hindi, sabi ni Pastor, hindi mo kami pwedeng sirain sa pera. Mapagkakatiwalaan mo kami dyan. Hindi ba? Yan yun. Walang liquidation by certification. Putragis yan.
Mula piso hanggang sa huling piso, ibinigay nila yung resibo. Gulat na gulat si ambassador dahil dun sa ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy. Alam niyo kung bakit? Zero corruption. Hindi ka na magnanakaw, dapat ganun Pag mayaman ka na, di ka na nagnanakaw. Mayaman na yung simbahan nila ba't pa sila magnanakaw? Tsaka besides, anong nanakawin nila? Legit naman lahat ng mga businesses nila and lahat ng mga fundraisers nila, legit naman yan. Di katulad ng mga sa gobyerno, ay yung mga Marcos, putakin na. Ang yayaman na niyan. Ang dami ng mga ginto niyan. Ang dami ng mga kayamanan niyan. Pero tinan mo ginagawa sa bayang Pilipinas, dinudurog, sinasaid, talaga naman. Tuyot na tuyot na. Diretso. I mean, the memo goes on and on and on about the FBI's plans to put assets into Catholic parishes, into choirs. Pati sa choir. Yung mga assets daw, ito na yung mga parang mga spy nila naitanim nila, tinatanim sa lahat, sa simbahan, sa mga choir. Sino yung mga nag-aano kay pastor, nagsusumbong kay pastor? Mga pastoral daw. This is an unbelievable assault on Americans' First Amendment rights, and we only know of it because of a brave whistleblower who came forward and released it to us. And I will tell you, I have never been misled and lied to like I was by the current Attorney General. Tama, di ba? Defenders of the Sun. Nasaan yung mga traidor sa inyo? Nasa choir. Sabi ko nga sa inyo, galing mismo dito sa American Senator na to. Lahat nung modus operandi binanggit na nito ni Senator. Nangyari sa Amerika. Totoo hindi? Ayan sinasabi nyo. Ano sinasabi nyo mga gawa-gawa lang yan? Feeling nyo sikat kayo. Ayan sinabi na Nangyayari rin sa Pilipinas? Oo, nangyayari. And the now former FBI director, when they sat right where you're sitting now and told this committee, we don't know anything about it. Only one field office was involved. It was the single work of a single field office and a very few individuals. As it turns out, that's not true. Multiple field offices were involved. Multiple individuals were involved. Under your leadership, will you put a stop to the use of FBI or Department of Justice resources to try and recruit informants and spies? Nako po. Paano na yan? Wala na. Putol na. Putol na ang PC nyo. Wala na. Kung may natatanggap kayong mga whistleblower kayong mga nagsumbong sa mga simbahan sa kay Pastor Apollo Kibuloy, wala na. Mapuputol na PC nyo. Bakit? Ayan na puputulin na ngayon. Paktay tayo dyan. Into Christian church. Ngayon sasabihin nyo, Boss Dada, siyempre didinay ng gobyerno natin yan. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Anong hindi totoo? Nakikita namin nangyayari ngayon. Mga sir, tayo, nangyari sa Amerika. Sinasabi lang natin, nangyari to sa Amerika. Totoo yung story ni Pastor Apollo Kibuloy na tinitira siya sa Amerika. Na tinatrabaho siya sa Amerika. Dahil gustong ma-sequester lahat ng mga ari-arian nila doon. Lahat ng mga pinaghirapan nila, gusto nilang ma-sequester doon. Ano nangyayari dito sa Pilipinas? Di ba ganyan din nangyayari sa Pilipinas? May rule of law pa ba nung si Tory dyan? Mantakin mo, nag-serve ka ng warrant of arrest ng ibang tao, tapos ibang address, tapos tumira ka doon ng 16 days, naghukay ka pa, sinaraduan mo yung simbahan, pinutol nyo yung tubig, puputulin nyo pa yung kuryente, pati mga CCTV pinagpuputol nyo. Kitang-kita sa mga live natin yun. Ilan libong pulis? 6,000 pulis. Walang 1,000 mahigit na SWAT. Libo na SAF. Ano nangyari? Kitang-kita mo. Diba kitang-kita mo kung anong nangyari nun? Katulad ba na nangyayari sa Amerika? Katulad ba nung sinasabi nito ni Senator? Parang Bakit? Kasi DOJ DILG, SWAT NBI.
Oh, diretso. churches or any church or house of worship in this country on the basis of nothing more than faith. Of course, Senator. Oh, ayun no, nangako siya na wala nang mangyayaring ganyan. Poprotektahan na natin ngayon lahat ng mga bahay panambahan at ng mga people of faith. Sapul. Yari kayo ngayon. O kung nakikinig ngayon, Amanda, Risa Ontiveros. Tayo na, Risa, wala na. Wala na, pucha yan, wala na. Wala na. Medyo, putol na ang PC. Bistado na. Oh. Under the leadership of Donald Trump, ang sabi ni Donald Trump, the problem with our country is we have a country, we are rich, we don't have God. Wala tayong Diyos. Nawalan na tayo ng Diyos. Pati mga simbahan, binababoy nyo na. Kaya ibabalik natin yan. Ibabalik natin yung mga salita ng Diyos mula sa batang isip pa lang. Babalik natin sa mga eskwelahan. Let me just say this. To our knowledge, no one who was involved in the writing and performance, execution of this memo has been disciplined or fired. Will you conduct an investigation like you talked about, Ms. Bondi, that will get to the bottom of abuses like this? And to be clear, this is an outrageous abuse. It is an outrageous abuse. One of the worst abuses of Department of Justice and FBI authority in our history. Will you conduct an investigation to find out who signed off on this, who approved it, who advocated for it within the Department of Justice? Will you open... Ito yung lagi natin sinasabi, ha? Sa mga players dito sa Pilipinas, mga police, yung mga whistleblowers kuno, yung mga gumaganap sa tungkol sa mga utos, ganito yan, ha? Yung mga official nyo, di ba yung sinasabi natin lagi, yung mga official dyan, yung mga posisyon, even the president na nakaupo, they come and go. Yung mga general nyo, aalis na, magre-retire na yan. Yung mga DILG secretary, mawawala na yan. Yung DOJ secretary, baka mamatay na yan. Yung presidente, baka kung ano rin mangyari dyan, baka hindi na huminga yan. I mean, lahat ng mga nasa posisyon na yan, napapalitan. Kayong mga bagong pulis, yari kayo. Pag nakasuwang kayo dito, it will stay. Sira ang buhay ninyo. Habang yung mga sinunod yung mga general, nag-retire na sila, puta, kumukuyakoy na sila, pataba-taba ako na lang sila, ang yayaman nila, kayo, nagkakaso pa. First Amendment of the Constitution protects churches by guaranteeing freedom of religion, which includes the right to practice one's religion without government interference. First Amendment yan, ha? So, ibig sabihin, freedom sa religion, freedom mong magsamba-samba. Kahit anong gusto mong sambahin mo, basta wala kayong pakialam. Separation of church and the state. Parehas din, may ganyan din tayo dito. Pero violate yan. The same government na nagva-violate sa malayang pagpapahayag ngayon, sila yung nag-violate niyan dyan sa Davao City, sa KOJC. Yari kayo ngayon. Open the books on these abuses so that the American people can have confidence in their DOJ. Senator, and I think what you're talking about is the ultimate weaponization, what we've been discussing all day. If I am confirmed as Attorney General, one of the first things I will do, there'll be many, but I will personally read that memo, and if Mr. Patel is confirmed, discuss it with him right away. Fantastic. And will you work with this committee and our relevant subcommittees? I'm going to chair a subcommittee called the Crime and Terrorism Committee. We're going to do our own investigation. Patay kayo ngayon. Putang ina, mag-iimbestiga ang Amerika. Yari. Puta, patay kayo. Yari kayo. Yari kayo yung mga spy ng mga naging espiya. Yung mga naging espiya diyan, naging whistleblower, patay kayo. Hoy, kambing.
Hoy kambing, yung Nepalese na amoy kambing. Putangin na mo, yari ka. Baka ma-deport ka pa. Paktay kayo. Paktay kayo talaga. Yari kayo talaga kay Donald Trump. Nako po, sabi ko nga sa inyo. Everything is falling into place. Kailangan lang maging kalmado. O kita mo, naging kalmado ang KOJC. What's happening? Ginawa ng Diyos lahat ng ito. Ginawa ng Diyos lahat ng ito para ano? Para may matutunan. May matutunan sino? Ang mga tayong mga Pilipino na tumutuligsa sa KOJC dati. Marami tayong natutunan. Actually, napahanga tayo sa kanila di ba? Kilala ba natin sila noon? Hindi. Alam lang natin noon, mga ano to, mga nagbibenta to, namamalimos. Yung pang sinasabi nyo, namamalimos. Wala naman namamalimos sa kanila. Di natin alam na ang tatalino pala nila. Ang gaganda pala nila, ang babait pala nila. Yung may eskwelahan pala sila, yung eskwelahan pala nila 70% scholar. Tapos hindi lang members, kahit Muslim, kahit anong relihiyon mo, scholar ka. Ilan ang pinapakain nila? 45 kaban na bigas sa kada saing. Ang ang niluluto nila, ilan ang pinapakain nila? Lahat ng mga sikreto nalaman natin. Eto ngayon mga bossing. Eto ngayon. Nakakulong si Pastor Apollo Kibuloy ngayon. Alam nyo ba kung bakit nakulong siya? Alam mo ba kung anong naisip niya? Kasi sabi niya, you have everything Yung simbahan mo, nandiyan na lahat Oo Nasa iyo na lahat. Magandang simbahan, pera, isa na lang ang wala ka. Ano yun? Wala kang may kapangyarihan ka spiritual, may kapangyarihan ka sa financial, wala kang kapangyarihan saan? Sa gobyerno. Kaya ito yung naging push sa kanya. Wala naman sa isip ni pastor talagang tumakbo sa gobyerno Pero dahil sa nangyari na to, pinulitika nyo ako. Kailangan ko na kayong pasukin sa arena ninyo. Yun ang maganda. So sabi, meron kang kapangyarihan spiritual, meron kang kapangyarihan sa pananalapi, wala kang kapangyarihan saan? Sa pamahalaan. Kaya ilalagay ka dyan at mananalo yan dahil iboboto natin yan. Dahil yan talaga ang dapat mangyari. Para lahat ng mga pagkakamali maitama, hindi na maulit ito sa kahit na kaninong simbahan. Yung mga pinaggagawa ng administrasyon na ito sa kanila, si Pastor Apollo Kibuloy ang pipigil para hindi na nila magawa. Saan? Iglesia ni Cristo, sa Katoliko, sa mga Sabadista, sa mga Jehovah's Witness, sa mga Mormon, sa mga Muslim, lahat. Ganun yan, mga bossing. Ganun yan. So, magkakandak ng investigation ang US. Good luck. Yung mga nangyari dito, yung mga retire na. Nakakuha na ng pera. Hindi kayo makapunta sa Amerika. Bakit? Kasi po si Donald Trump ang presidente ron. Yari kayo. Sabi nito, boss, di ba may separation of church and state? Paano yung leader ng church na tatakbo sa politika? Di ba siya kasama doon? Meron talaga dapat. Pero sa tingin mo ba? ERFS TV, topic. Na respeto ba yung separation of church and state ni Pastor Apollo Kibuloy? Nirespeto ba? Di ba hindi? Di ba binaboy siya? Di ba pinakialaman siya? So anong dapat niyang gawin? Kung pinulitika siya, di dapat pumasok na siya sa politika para hindi na maulit yung pamumulitika sa mga religious organizations. Tama? Ano ngayon? So meron na siyang spiritual power, financial power, magkakaroon pa siya ng political power. Di anong mangyayari? Makakasama ba yon sa atin? Makakasama ba ang Pastor Apollo Kibuloy sa atin? Bakit makakasama ang Pastor Apollo sa atin kung makakasama ang Pastor Apollo Kibuloy sa atin? Kasi para sa akin, hindi siya makakasama. Bakit? Hindi siya never naging masama sa simbahan KOJC niya. Wala yan. Wala ngang korupsyon. Zero corruption Paano ka mapapasama sa zero corruption?
Hindi ka mapapasama sa zero corruption, mga bossing. You will never go wrong sa isang tao na hindi mangungulimbat kahit piso. Tandaan mo yan. Diba? Diba? Oh. Into what happened here at the FBI and the DOJ. Will you work with us as you discover? Wala nang tanong yung nagtanong. Kala nyo, di ko kayang sagutin yan. ERFS-TV, ah. Impromptu to. Walang script to, Brad. Walang script to. Nandito lang lahat to. Walang ano to. Walang kopyahan to. Walang binabasa. Sagot kagad. The nature of these abuses, and as you put a stop to them, will you work with us to make sure the American people get all the facts? Will you work with us? Patay kayo ngayon. Ibig sabihin, ako bilang bagong district attorney ba? Attorney General para. Bilang bagong state attorney general, ako mismo makikipagtulungan sa inyo lahat ng kailangan yung dokumento mula sa opisina namin. Backwards, bibigyan ko kayo ng access. Patay! Patay! This never happens again. And Senator, yes, I look forward to working with you and the Democrats. I would think this is something that we can all agree on both sides, that this should not be happening in the United States of America. Patay tayo dyan. This shouldn't be happening in the United States of America. Biyari. Kaya naman pala si Bongbong hindi kinokontak si Donald Trump. Ang kinokontak si Kamala Harris. Oo, tek yan. Lahat ng mga sinasabi nito ni ate ngayon taliwas doon sa pinaggagawa dito sa Pilipinas. So sabi nito ni ate, di ba, agree tayo lahat doon. Dapat lahat tayo magkaisa doon. Mali yun. Mali yun, di ba? O sige, sige, makikipagtulungan kami sa inyo. Nako po. And work together on it. That's fantastic. Let me ask you one other question here in my just few seconds that are remaining. This memo targeting Catholic parishes repeatedly refers to as an expert source a group called the Southern Poverty Law Center. Anyways, congratulations. Ngayon, ito ngayon ang gusto kong ano sa inyo. Ha? Ito yung gusto kong ikwento sa inyo, mga bossing. Ha? Seryoso to. Ang Hawaii, diyan unang binaboy si Pastor Apollo Kibuloy. 2018, hinuli siya diyan. Dinala siya sa isang holding center. Isang buong araw, wala siyang access sa lahat. Mag-isa lang siya. Wala rin siyang gamot kahit na kailangan niyang uminom ng mga gamot niya. As in, wala. Walang cellphone, wala lahat. Di rin tumawag ng abogado niya. Hinold siya diyan. Ilang beses siyang binalikan. Are you a friend of Rodrigo Roa Duterte? Sabi niya, yes. Alis ulit. Balik ulit. After a while, are you really a friend of Rodrigo Roa Duterte? Yes. Alis ulit. Balik ulit. Paulit-ulit lang siyang binabalikan. Yun lang ang tanong sa kanya. Are you really a friend of Rodrigo Roa Duterte? Ang sagot niya, sabi niya, for the last time, I will answer you. Yes, I will I am a friend of Rodrigo Roa Duterte and I will not betray him. Yun, pinalabas siya. Pinalabas siya, mga bossing. Pinalabas, pinauwi ng Pilipinas. Oh, pinauwi ng Pilipinas. Doon nga niya nalaman, lahat ng kabulastugan na meron na palang ahas Oh, tapos, anong nangyari? Oh, ano siya? Niransak din. Pinusasan pa nga si Carlos sa Hawaii. Niransak yung Hawaii. O yung LA, niransak yan. Winarak yan. Winarak yung LA. O, alam nyo ba kung anong nangyari, mga bossing? Dahil sa nangyaring yan, at alam ni Pastor Apollo Kibuloy na hindi siya mabibigyan ng hustisya dahil sa hayop at demonyo nga yung mga namumuno. Alam mo ginawa niya, mga bossing? Ang ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy, nagdemanda siya. Alam mo saan siya nagdemanda? Nagdemanda siya, nagsumbong siya sa Diyos. Sinumbong niya lahat ng nangyari sa simbahan niya. Nangyari sa Hawaii, nangyari sa LA. Sinumbong niya. Alam niyo ba na nanaginip siya? Nanaginip siya, mga bossing. Even before everything happens, nanaginip siya. Sabi niya, nakita niya sa panaginip niya
America is burning. Yun ang nakita niya sa panaginip niya. Nasusunog ang Amerika. Ipinreach niya pa yun. I saw in my dream that America is burning. Nasusunog ang Amerika. What happened? Hawaii, nasunog nung nakaraan lang. Ang daming namatay. Etong sa LA, hanggang ngayon, umaapoy pa. Hindi ko lang may pakita yung video na yan kasi mahaba yung video na yun eh. Pero yun nga, blood is dripping on the wall. Ito nang nangyayari sa mga bansa na hindi naniniwala sa Diyos at sumisira sa simbahan, sumisira sa mga taong nananampalataya sa Panginoon. May mga sari-sariling pananampalataya. Yung mga simbahan, dinesecrate. Anong nangyari dito sa atin sa bayang Pilipinas? Winarak, hindi lang winarak, binaboy talaga ang KOJC. May namatay pa ha? May namatay pa. Bukod tangi mga bossing. Nung nakaraan, yung kay Risa Ontiveros, natatandaan nyo? Yung kay Risa Ontiveros, yung kay Senyor Aguila. Di ba simbahan din yun? Inatake din nila Risa Ontiveros? O sinong nagpakulong kay pastor ngayon? Di ba si Risa Ontiveros din? So tingnan mo, di ba? Pattern, religious group, religious organizations. Kahit naman kalokohan yung si Senyor Aguila, may reliyon sila at may paniniwala sila. Wala kayong paki doon. Wala kayong paki doon kung ano yung paniniwala na. Kung maniwala sila kay Senyor Aguila at alam nila lilipad yung balang araw. Wala kayong pakialam doon, yun ang paniniwala nila, irespeto nyo yun. Yun lang naman eh, magkakaiba tayo ng reliyon, ng paniniwala, irespeto nyo. Kung ano yung claims ng bawat mga religious leaders sa buong Pilipinas, irespeto nyo, kanya-kanya tayo eh. Tinarget din nila yun. Tapos ito naman, si Pastor Apollo Kibuloy, tinarget din nila. Ganito nangyari. Winarak-warak, winasakwasak. Asan si Pastor ngayon? Binababoy. Nasa kulungan ngayon. Hindi pa nakakalabas. Kahit na yung mga kaso naman niya nung una, bailable. Pero biglang ginawang no bail. So tuloy-tuloy ang pangbababoy at pang-aabuso kay Pastor. Anong ginawa ng langit sa Amerika? Ayun, sinunog. Anong mangyayari sa Pilipinas? Sana wag yung Pilipinas. Sama-sama tayong magdasal na sana walang gawin sa Pilipinas. Sana diretso na. Irekta nyo na. Irekta nyo na dun sa mga talagang gumawa niyan. O, irekta nyo na kay Torre, kay Marbil, kay Abalos, kay Bongbong, kay Boying Rimulya. Irekta nyo na sa kanila yung ganti. Rekta na, Esmi, kidlat kung kidlat. Oo, yung paglabas nila, uulan ng Bareta de Cabra. Ito yun, sakto, no? Sakto, di ba? Boom, paglabas mo, pucho, umuulan ng Bareta de Cabra, o hindi mo alam kung saan nanggaling. Alam niyo, may Bareta de Cabra, baka naman patawa ako ng patawa rito, ha? Kasi di nyo alam yung yung Bareta de Cabra, yun yung malalaking tawag dito, yung pangtanggal ng pako. O, pwede pantanggal ng malalaking pako, pwede pambungkal ng lupa. O, malay mo, paglabas nilang gano'n, umulan ng mga distress na pako. Gano'n. Saktong-sakto. Si attorney ganito. Paglabas, puta, umulan ng pako. Ayun, sinalo niya lahat. Gano'n. Ayun yun mga boss. Nagpapatawa lang tayo para medyo light na yung conversation natin. Pero totoo to mga bossing. If it happened in the US, dahil sa kawalan ng respeto sa relihiyon, sa Panginoon, mangyayari yan sa inyo. Hindi pwedeng hindi mangyari. Mangyayari yan sa inyo. Kahit gaano kalalakas ang katawan nyo, jogging kayo ng jogging. Akala ninyo wala kayong bisyo, putya, maniwala kayo biglang-bigla. Lahat ng mga perang nakulimbat ninyo dahil dito sa ginawa ninyo. Lahat ng mga kinita nyo, kulang pa yan. Una, sa mga kaso nyo. Pangalawa, sa mga sa mga mangyayari sa inyo.
Sana naman wag masunog ang Pilipinas. Wag naman sana ganun, madadamay pa yung iba eh. Sana naman wag masunog ang Pilipinas. Sana irekta nyo na. Alam nyo naman saan nakatira yung mga yan. Diretso nyo na doon. Wag nyo nang idamay yung mga yung mga wala namang kamalay-malay. Okay, so eto mga bossing. Kaya sana makabalik si Pastor Apollo Kibuloy diyan sa Amerika at makapag-preach ulit. Maikot ulit yung buong Amerika, makapag-preach ulit para matanggal yung sumpa pati dito sa Pilipinas. Palabasin nyo na. Sana makalabas na siya. Sana makalabas na si Pastor Apollo Kibuloy para makapag-preach na siya ulit at lalong-lalo na makapakampanya, manalo, tapos mabago na bayang Pilipinas.